Hello mga kababayan, magandang araw sa ating lahat. Kasama niyo po ngayon si Ka Eric sa isa na namang episode ng ating video analysis at video talakayan. Una sa lahat, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik at pagsubaybay, pagsuporta at panonood at pagpromote ng ating mga videos mula sa ating Ka Eric Celis YouTube channel. At maraming salamat din po sa patuloy ninyong pagpromote na rin ng aking personal Facebook account, yung Ka Eric Jeff Celis Facebook account. Malaking tulong po ang inyong pag-promote, pag-campaign ng ating supporters, subscribers, and followers sa ating YouTube channel at sa ating Facebook account. Hindi ko po makakayang gawin yon kung wala po kayo. Sa lahat naman po na gustong tumulong pa rin sa ating advocacy in whatever sincere effort and support that you can share, ang atin pong ginagamit na GCash line and line of support for coordination sa gustong tumulong ay ang numero po na 0916-308-7710. Ito po ay GCash line at ang pangalan ay kay Rohilda Celis Kailangging. Para po yan sa Bangon Sambayanan, People's Movement and Advocacy Center. Uulitin ko lang po, ang numero ay 0916-308-7710. Ayan. Sa puntong ito ay magbibigay po tayo ng pagpapaliwanag hinggil dito sa hindi pa rin humuhupa na diplomatic tension sa pagitan ng Pilipinas at ng bansang China dahil sa pangingialam, pang-uupat at wala sa hulog na mga birada nitong mga ilang kupal at epal na mga senador na wala namang alam tungkol sa diplomasya, foreign relations, and foreign affairs program. At nangyayari po yan dahil pinababayaan ni Marcos Jr. na mangyari ito, no? Instead na siya ang pumagitna, pakalmahin po ang bangayan na ito at magkaroon ng limit itong pangingialam ng wala sa hulog na pahayag na ginagawa ng kagaya po ni Tuta Sen, no? Tuta Sen ang tawag sa kanya kasi tuta ng Malacanang at ambisyoso na hambog. Akala mo ay nasa kanya na ang puder at mas maalam pa mag-interpret ng batas kaysa mga mahistrado ng hukom sa Korte Suprema kung makaasta itong si Tuta Soto. Siyempre, kasama dyan itong magkapatid na Tulfo na puno rin ng kahambugan at ng pagka-arogante. So, ito nga, sinagot na ngayon ng bansang China sa pamamagitan ng kanilang diplomatic mission ng kanilang Chinese Embassy sa Pilipinas, itong kabastusan ng mga pahayag na ginawa. Hindi lamang ni Commodore Tariela na nasabon tuloy ito sa Senado noong nakarang araw nang niremind siya ni Senator Alan Peter Cayetano na hindi siya ang nagre-represent ng foreign relations program and the foreign affairs policy ng ating bansa. At dapat sumunod siya at hindi pangunahan ang direksyon ng pamunuan ng gobyerno, instead na siya ang mag-udyok ng tapang-tapangan at digma-digmaan at kunwari ay napakagaling niyang magtanggol ng interes ng Pilipinas, na instead na pakalmahin po ang tensyon sa namumuo na diplomatikong hindi pagkakaunawaan sa ilang mga opisyal ng gobyerno, lalo na po itong mga pakialamero, adilantado at hambog ng mga senador na akala mo ay sila ang namumuno ng gobyerno kung makaasta, no? At yan nga, sabi ko, pinababayaan lang ni Marcos Jr. dahil walang bayag na manindigan itong presidente na si Marcos Jr. para pagsabihan itong sila Tuta Sen Soto, itong sila Rapi Tulfo at sila Tariela, nasabihan sila na sumunod kayo sa policy ng gobyerno dahil hindi kayo ang nagre-represent ng ating bansa, ng Republika ng Pilipinas pagdating sa foreign relations. Subalit hindi ginagawa ni Marcos yun. Panay pa rin ang banat ng wala sa hulog at baluktot na mga pananaw at propaganda nila Tariela, nila Tito Soto at nito nila Rapi Tulfo at iba pang mga pakialamero na epal at kupal na mga politiko sa Senado. Kaya sumagot ang China sa pamamagitan po ng pahayag ng kanilang Chinese Embassy in the Philippines. Sabi nila, bastos kami
na ipinagtatanggol namin ang interes ng China, ang interes ng aming gobyerno, ang interes ng aming mga leader na binabastos ng inyong opisyal. Hindi kami pwedeng sumagot at hindi kami pwedeng pumuna. Kayo lang ang pwedeng umatake. Kung bastos kami sa tingin nyo dahil naninindigan kami ng naaayon sa diplomatikong karapatan namin bilang isang malayang bansa na may malayang ugnayan sa Pilipinas, ano ang tawag sa ginawa nyo? Na sinigawan nyo ang aming mga diplomatic officials ng get the fuck off, no? Itong mayabang na si Rapi Tulfo at itong si Erwin Tulfo. At itong sinasabi ni Tito Soto na ipadeklara niya na persona non grata at ipasarado ang Chinese Embassy, pati itong si JB Ejercito, na sa tingin mo, kung pakinggan mo sila, parang mahal na mahal nila ang bansang Pilipinas, no? Kung makaasta sila, pero tameme at tahimik at konsentidor sa pandarambong at malawakang korupsyon at pagnanakaw na nagaganap sa administrasyon ni Marcos at Romualdez. Peke, mga ipokrito, mga kababayan, no? Pero, hindi lang po yan ang epekto niyan, sinabi ng China, na kung tinatawag nyo kaming get the fuck off at ipapadeklara nyo kaming persona non grata, ang aming official diplomatic mission sa Pilipinas, sa tingin nyo papayagan din namin yan na walang kaakibat na reaksyon mula sa gobyerno ng China. Huwag niyong kalimutan na mayroong mahigit 500,000 na mga manggagawa na nagtatrabaho ng mga Pilipino sa China, sa Macau, sa Hong Kong. At huwag niyong kalimutan na ang number one trading partner niyo, lalo na sa import, ay China. Ang number one na bumibili ng nickel ninyo, sabi ng China sa kina Soto, maliban sa employment na napakalaki ang ibinibigay ng China, kung ikukumpara sa benepisyo sa trade and investment na nakukuha ng China sa Pilipinas, alalahan ninyo, ang pinakamalaking market nyo ng pinya, durian, saging, kape, nickel, at iba pang mga negosyo, China. So, bakit nyo kami tinatrato ng kabastusan? Wala na sana itong paghaba pa o pagiging matagal na umiiral itong kabulastugan ng mga ilang senador sa pangunguna itong pakialamero at hambog na si Tito Soto, na akala mo alam niya ang kanyang pinagsasabi pero baluktot at wala sa batayang tama, wala sa batayang lohikal, no? Kung si Marcos mismo sinisita sila at pinagsasabihan silang tumahimik kayo kasi ako bilang presidente at inihalal ng taong bayan, ako ang chief architect ng Philippine Foreign Relations Policy and Foreign Affairs Program. Hindi kayo. Kaya sumunod kayo sa kung anong direksyon na dala ng gobyerno, no? Lalo na itong ang abusado sa kanyang mga pagpapahayag na si Tariela ng Philippine Coast Guard, no? Akala mo siya na ang Secretary of Foreign Affairs ng gobyerno kung makaasta. At parang siya lang nakakaalam sa pagtatanggol kunwari sa interes ng Pilipinas sa paggamit niya ng propaganda na inuudyukan naman ng Central Intelligence Agency ng Amerika, no? Propagandista at asong tagapagtahol ito ng Estados Unidos sa Pilipinas, itong si Tariela. So mga kababayan, sinagot ng China, kung binabastos nyo kami sa instead na tayo ay nakikipag-usap ng maayos, what do you expect us to stand for? Lulunukin namin ang pangbabastos ninyo, kayo lang ang pwedeng mangbastos, kayo lang pwedeng mang-atake sa aming presidente, sa aming gobyerno, sa aming bansa. Nakisawsaw pa itong banal na aso, santong kabayo na si Benny Abante. Ang China daw, mahihirap ang mga tao doon. Ang mga leaders lang daw ng Politburo o ng pamunuan ng Communist Party of China ang mayayaman, bugok. Hindi nag-aaral ng kasaysayan. In the history of the world, sa loob ng 50 years, mga kababayan, even the United Nations Development Program, UNDP, and even all other governments, no, even sa sukatan ng pagtanggal at paglaban sa kahirapan, ang bansang China was able to pull out 800 million of their people out of absolute poverty. Take note of the word, absolute poverty. Nagbabasa ba ito si Benny Banal na Aso Santong Kabayo ng ilang mga economic and financial journal para maintindihan niya that in the last 50 years sa ating mundo, China was able to uplift and pull out from absolute poverty 800 million of their people. At ang China ay engineering marvel po. Mas inabansihan pa ng China ang Amerika pagdating
sa pag-construct ng mga transportation mode and public transportation sa China, at hindi pa nagagawa ng Amerika, nagagawa na ng China in terms of technology and engineering advancement, no? Sino bang unang nakatuklas at nakapagpabuo ng clinically operational na vaccine sa COVID-19? China din pong nauna, mga kababayan. At pilit na sinabotahe yan ng malalaking mga pharmaceuticals na mga kumpanya ng Amerika dahil naunahan sila ng China. At sabi ni Benny Abante, naghihirap daw ang mga tao sa China, bugok. Hindi ka nga nag-aaral ng kasaysayan, aralin mo muna ang kasaysayan, mga kababayan, bago ka magsalita at magyabang. At ang mga tao doon ay walang kalayaan. They have their own system, they have their own culture. So wag mong sukatin ang kultura at ang kabugukan at kabulukan mo sa kultura ng China. So kung sinasabi mo na bulok sila, anong tawag mo sa gobyerno ni Marcos? Na nagpapalaganap ng trilyon pesos na pandarambong at pangungurakot, no? Tarantado talaga at kulokoy itong si Benny Abante, buhay banal na aso, santong kabayo, nakidagdag pa. Mali-mali pa ang propaganda, mga kababayan. In terms of technological advancement, hindi pa huhuli ang China po sa buong mundo. Kung bugok ang China, kagaya ng pananaw at baluktot na mga wala sa hulog at hinugot sa basurahan na pananaw ni Benny Abante, bakit ang China ang major trading partner ng 120 countries in the world? Benny Abante. Bakit China ang major trading and economic partner ng 120 countries of the world? Akala ko bulok ang China. O, di ba? Huwag kang kumain ng siupaw, siumay, hupya, at mga lumpia Shanghai. Baka mabilaukan ka sa kaipokrituhan mo. Ganyan po ang mga pinababayaan ni Marcos na maglabas ng pang-uupat na mga propaganda, kagaya ni Benny Boy Banal na Aso na kisawsaw pa at nagpropaganda laban sa China. Hindi man lang nagre-research na ang China ang may pinakamalaking achievement in terms of uplifting people of their country mula sa absolute poverty. 800 million of their people were taken out of absolute poverty. Wala daw housing program sa China. Sa China po, hindi ka makakakita ng pamamalimos. Bawal po yon. If they have a different political system, dahil under sila sa one-party rule ng Communist Party sa kanilang gobyerno, at tinatanggap ng kanilang mamamayan yon, wala kang pakialam doon, boy banal na aso, Benny Abante. Kaya huwag kang magmarunong sa mali-mali mo at walang pinaghugutan na tamang research sa history ng mga propaganda commentary mo laban sa China. No? Mga kababayan, kasi nililihis mo at nililigaw mo ang taong bayan, nanguupat ka pa ng anti-China sentiment sa mamamayang Pilipino instead na ayusin at magdialogo at maging diplomatiko ang pagkikipag-ugnayan natin. Bugok din kasi itong si Marcos, no? Hindi po nagpapaliwanag, hindi niya sinisita itong si Tariela, itong si Benny Abante, itong si Tito Soto, itong magkapatid na Tulfo sa pangingialam, pati itong si JBR Sito. Ang dami sa panahon ni Rodrigo Duterte. One communication line lang pagdating po sa foreign relations and foreign affairs. Not just in our relationship with China, but also in the rest of other countries. Dahil ang chief architect sa pagsusulong ng pangunahing mahakbang para sa foreign affairs, foreign relations, and international relations sa mga bansa ay ang Pangulo lamang. Kung matino at maayos ang pag-iisip na sa matinong utak ang namumuno ng gobyerno, hindi magkakaroon ng mga bulastog at mga kulokoy na kagaya ni Commodore Tariela, yung Itbulaga Senator Tito Soto, yung magkapatid na hambog na Rapid Erwin Tulfo, at itong pakialamerong banal na aso, santong kabayo na si Benny Abante. Kung sila po ay pinagsasabihan ni Marcos na tumigil kayo, makinig kayo kung ano ang foreign affairs direction ng gobyerno, sapagkat yan ay function ko bilang presidente. Huwag niyong pangunahan. Pero hindi ginagawa ni Marcos dahil walang paninindigan at walang alam sa pagiging presidente. Kaya po, medyo may pitik na ang statement ng China. Sabi niya, alalahanin niyo, hundreds of thousands of your people are working in Chinese or in China territory. Macau, Hong Kong, and China. At ito bang mga senador na ito na puno ng kahambugan at walang galang
sa pang-diplomatikong ugnayan ng China at ng Pilipinas. Kaya nilang bigyan ng trabaho ang almost 500,000 Filipinos na nagtatrabaho sa mga teritoryo ng China, Macau, Hong Kong at sa China mismo. Sino magkakaroon ng kapasidad na buhayin ang kanilang mga pamilya? Hindi yata naisip ito nila Tito Soto, nagsasalita ng tagos sa ilong at hindi nanggagaling sa utak. Kaya nakakabahala po ang mga statement na ito na sinasagot ng China. At sabi nila, handa silang ipasarado ang kanilang embassy sa Pilipinas at lumala ang ugnayan sa atin sapagkat hindi nila kawalan yun. Kawalan yun ng Pilipinas. Sino po ang magbibigay ng alternative na trabaho, kabuhayan, sa almost 500,000 Filipinos na nagtatrabaho sa teritoryo ng China? Si Tito Soto, si Benny Abante, at ang mga kabalahibo nila Rapi Tulfo? At sino po ang papasan ng mga epekto nito kapag inipit ang ating negosyo? At ang China ay tuluyan ng lumayo sa atin. Lumayo na nga sila in the last 3 years of Marcos administration. 2.1 million Chinese tourists every year on the average ang nawala sa atin. And that is equivalent to $1.8 billion of income. So hindi ba yan alam nila Tito Soto? Posibleng hindi nila alam dahil hindi naman nagbabasa at nag-aaral siguro mga ito. Panay ngak-ngak lang dahil grandstanding ang ginagawa para lang mapansin sa media na wala namang laman ang sinasabi kundi baluktot na mga hugot sa basurahan na uri ng ideya at impormasyon, no? Kagaya ng pangbabastos niya sa Korte Suprema, no? Sinagot din siya ni Senior Associate Justice Marvic Leonen. Sabi niya, ang problema sa mga politiko, bagamat elected sila, pero hindi automatic na naintindihan nila ang mga prinsipyo ng batas, ang prinsipyo ng demokrasya. Samantalang ang hudikatura, ang Korte Suprema, ang kanyang institusyon ay nakasandig sa pag-aaral, pagyakap at pagpapatupad ng batas. At yan ang kanyang mandato. Hindi lang batas, kundi pati katarungan. Kaya sila nagbabalanse ng poder at kapangyarihan sa gobyerno sa loob ng ating tinatawag na constitutional Republican democracy. Mukhang kailangan mag-enroll ni Tito Soto at na magkakapatid na Tulfo at sila J.B. Ejercito at Benny Abante sa tinatawag na Political Science 101. Basic po yan sa government functions. So, ang patuloy na mga ginagawang pangatakit panguupat ng ilang senador sa pangunguna ni Tito Soto at ang kanilang anti-China na propaganda, hindi po nagbibigay ito ng positibong pananaw ng China hinggil sa ugnayan sa atin. At huwag nating kalimutan, the biggest import source of the Philippines in the last 10 years ay China. The biggest market for our nickel, minerals yan sa paggawa ng bakal, ang bumibili sa atin ng barko-barko na nickel ay China. Ang pinakamalaki na bumibili ng ating mangga, durian, at pati na po pinya at mga kape, ang malaking market natin China. At wag nating kalimutan, kalahating milyon ng mga Pilipino almost nagtatrabaho sa Macau, sa Hong Kong at sa China mismo. So ano po ang kahinatnan nito ng tapang-tapangan at kahambugan nila Tito Soto, nila Erwin Tulfo at nila Rafi Tulfo, at pati po itong si Benny Abante na nakisawsaw? Kung hindi po ito pagitnaan ni Marcos at pagsabihan sila, pwede ba kumalma muna kayo? Sapagkat hindi natin kalaban ang China. Neighbor natin yan. At kung ano man ang hindi pagkakaunawaan sa mga diplomatikong naging pahayag, let me handle it as president of the country and as head of the government and as head of state ng bansang ito. Hindi kayang gawin ni Marcos Kaya po, tudo ang bangayan ngayon sa tensyon na diplomatiko na dapat ay napag-uusapan, nagkakaroon ng dialogo. Subalit hindi nangyayari dahil pinapabayaan ni Marcos, no? Hindi po niya ginagampanan ang kanyang functions bilang chief architect and head of state and head of government para pangunahan ang tamang direksyon ng foreign relations and foreign policy sa foreign affairs. Kagaya po ng nangyayari ngayong hidwa ang tensyon sa diplomatikong relasyon ng China at Pilipinas. So, abangan po natin, no? Kasi
medyo maanghang na ang sabi ng China kung bastos kami sa pagsagot at pagtatanggol sa aming gobyerno, sa aming mga leaders, na binabalahura nitong tarantadong Tariela na akala mo siya ang nagmamay-ari ng gobyerno sa kanyang pagiging botangero, Barker style at induced by CIA propaganda ng mga agitation kontra China. At ito nagkisawsaw pang ilang senador. Sabi ng China, wala kaming karapatan na ipagtanggol ang aming bansa, ang aming leaders, just because mga senador kayo, o just because si Tariela ay kinokonsente ng gobyerno, hindi kami pwedeng pumuna. Medyo malakas po ang dating ng pahayag na yon ng China at sinabi nila, huwag niyong kalimutan na maraming ugnayan sa kalakalan, sa export and import, sa trade, and even sa politika at pangseguridad ang maapektuhan kapag hindi natin ito maayos sa pakikipagdialogo at diplomatiko na paghandle ng tensyon at hindi pagkakaunawaan. So dapat mag-set aside na, no? Magtumabi na at tumahimik itong mga butangero na senador at itong pakialamero na wala naman sa hulog at bupol sa kasaysayan na si Benny Abante, upang pumagitna dapat dito ang Department of Foreign Affairs. Pumagitna dapat si Marcos Jr. sapagkat yan ang kanyang tungkulin, yan ang kanyang obligasyon, yan ang kanyang poder na ibinigay sa kanya. Pero pag hindi niya gagampanan ito, talagang patungo ito sa paglala at paglubha ang tensyon sa hidwaang diplomatiko sa pagitan ng China at ng bansang ng Pilipinas, at pwedeng maapektuhan po ang malalaking repercussions or backlash sa trade, sa labor situation ng ating kababayan, sa negosyo, at pati na po sa pangseguridad na ating relasyon sa China na pwedeng tumindi at lumalim po ang mga hidwaang ito. Kaya tama lang na pumuna tayo na dapat ang tawag dito kay Soto, kay Rapi Tulfo, kay na JB Ejercito, kay na Pangilinan, shut up. Hindi kayo nakakatulong. Kayo ang sa sobra nyong epal at kopal at sa sobra nyong grandstanding, pinapalala nyo ang sitwasyon sa pagitan ng China at Pilipinas at inuudyokan nyo ng lituhin at linlangin ang pananaw ng taong bayan sa paggatong nyo ng anti-China na mga sentimiento na alam po natin, mga kababayan. Yan ay udyok, yan ay pinupunduhan, yan ay ginagatungan ng propaganda ng Amerika, ng Central Intelligence Agency para gamitin tayo as proxy or substitute sa kanyang pakikipagtunggali sa China. Na ang kulukoy na gobyerno ni Marcos at mga alipores niya, kagaya nito nila Tito Soto at nila Abante, at ng mga pakialamerong grandstanding na politiko ay nakikisawsaw pa para palubhain at palalain ang ugnayan ng China at Pilipinas instead na maghanap ng diplomatiko at maayos na pakikipag-ugnayan sa bansang China, which is our neighbor, na mas malaki ang magiging pakinabang at mas matiwasay at mapayapa ang ating ugnayan at magiging panatag ang ating mga mamamayan, lalo na yung mga nagtatrabaho sa China, sa Hong Kong, sa Macau, kung hanapan po natin ng diplomatiko at maayos na pakikipag-usap at tumigil na ang mga butangero at pakialamerong ito na kagaya nila Soto at Abante. Maraming salamat, mga kababayan, sa inyong pagsubaybay, pagtangkilik at pagsuporta sa Ka Eric Celis YouTube channel. And please don't forget to like, subscribe, share, and promote ang ating mga videos at ang ating channel at ang ating Facebook account mismo. At of course, huwag kalimutan, mahalin po natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito, kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. May God bless everyone, and may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Maraming salamat. Bye for now. Ito po si Ka Eric.